tithes and offering. Hallelujah, praise the Lord. At ngayon po, dadako na po tayo sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po sa ating pong Bible study, let's all pray. Hallelujah, praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildestad Almeida, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word we are going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin po. Ating malapanahon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And to all of you, beloved brethren, and I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wildestad Almeida, the end-time prophet of our loving God, to his beloved children, beloved grandchildren, to his beloved great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of beloved Assistant Pastor si Almeida. At sa inyo po naman ng mga kapatiran, magandang gabi po sa inyo lahat. At pagpalain po at ganun din po for all birthday celebrants for the month of February. God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. At sa ating po mga webcast viewers, God bless you all din po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast. Hallelujah, praise the Lord. And now let's come to our Bible study and our topic for tonight, wholehearted obedience. Buong pusong pagsunod. And let us start it by reading the holy word of our loving God. Could you please read Psalms chapter 119, verses 33 to 34. Psalms 119, verse 33 to 34. Teach me, O Lord, the way of it unto the end. Give me understanding thy law. Yea, I shall observe whole heart. Sa Tagalog po, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkauna, ingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Amen. Amen. Puri po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved. Isang malakas sa ang ating pong beloved Jesus, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. The Bible says, just tell me what to do, and I will do it, Lord. As long as I live, I'll wholeheartedly obey. God smiles when we obey Him wholeheartedly. That means doing whatever our loving God, our dearest Jesus, asks without reservation or hesitation. We should not procrastinate or delay and say, I will pray about it. We do without delay. We should or we must know
that delayed obedience is really disobedience. Sabi ng banal na kasulatan sa akin kung ano ang gagawin at gagawin ko ito, Panginoon. Habang nabubuhay ako, buong puso kong susundin. Panginoon, kapag buong puso tayo sumusunod sa kanyang mga kautusan. Ibig sabihin, gawin ang anumang hilingin ng ating mapagmahal na Diyos ng walang pag-aantala o pag-aatubili. Hindi natin dapat ipagpaliban o ipaantala at sasabihin ipagdarasal ko ito. Dapat gawin ito ng walang pag-antala. Dapat nating malaman na ang naantalang pagsunod ay talagang pagpapay o hindi pagsunod o kasuwailan. Hallelujah. Praise the Lord. Delayed obedience is really disobedience. Our mercy does not owe us an explanation or reason for everything He asks you and me to do. Understanding can wait, but obedience cannot. Instant obedience will teach us more about God than a lifetime Bible discussion. In fact, we will never understand some commands until we obey them first. Obedience unlocks understanding. Ang ating maawaing Diyos ay walang utang sa ating paliwanag o dahilan sa lahat ng kanyang ipinagagawa sa atin. Ang pag-unawa ay maaring maghintay, ngunit ang pagtalima o pagsunod ay hindi. Ang agarang pagsunod ay magtuturo sa atin ng higit patungkol sa Diyos na pagtalakay sa banal na kasulatan o sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Sa katunayan, hindi natin kailanman maunawaan ang mga utos hanggat hindi natin sinusunod muna ang mga ito. Ang pagsunod ang nagbubukas ng ating unawa. Dahil kapag nagbinasa natin ang Biblia at may iniutos, gawin mo, huwag mo ka na magtanong, hindi ko gagawin to, mahirap ito o hindi ayon to sa aking kalooban. Sumunod ka muna at mabubuksan ang iyong kaisipan na iyong puso at nauunawaan mo kung bakit iniutos sa iyo ng ating mga lapanan ng ganung bagay para sa ikabubuti mo. Hallelujah. Praise the Lord. Often we try to offer our loving God partial disobedience or partial obedience, I mean. We want to pick and choose the commands we obey. We make a list of the commands we like and obey while ignoring the ones we think are unreasonable, difficult, expensive, or unpopular. Some say, I will attend church, but I won't tithe, or vice versa. I will tithe, but just sending it, but I will not attend church. I have lots to do, or finish. God will understand me. I will read my Bible, but won't forgive to hurt me. Yet, partial obedience is the pwedeng sundin yung nakautusan. Isang malaking kautusan, dapat hindi mo lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan dapat nating sundin. Kaya napakahalaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Kadalasan ay sinisikap nating ialay ang ating Diyos ng bahagyang, ialay natin sa ating Diyos ang bahagyang pagsunod. Nais lang natin pumili at piliin ng mga utos na ating susundin o sinusunod. Gumagawa tayo ng listahan ng mga utos na gusto at nais natin at sinusunod ang mga iyon habang binabaliwala ang mga sa tingin natin ay hindi makatwiran na mahirap, mahal o masyado magastos o hindi sikat. Dadalo ko sa panalagawan pero di ako magbibigay ng ikapo at handog. O di kaya magbibigay ako ng ikapo at handog pero di ako sasamba o dadalo sa panalagawan. Marami akong dapat gawin o tapusin. Maintindihan o maunawaan ako ng Diyos. Yun ang karaniwang katuwiran ng iba. Ako ng banal na kasulatan pero hindi ko mapapatawad ang tao na subalit ang bahagyang pagsunod ay pagsuway at kasuwailan. Ang buong pusong pagsunod ay ginagawa ng may kagalakan, may sigasig, ang sabi ng banal na kasulatan, sundin siya na may tuwa. At yung iba, ang sabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, huwag niyong pababayaan ang inyong pagtitipon.
kinakailangan kayo sama-sama magpuri sa Kanya, sa ating mahal na Panginoon. Subalit yung ibang mga kapatiran, hindi na sila dumadalo. Nanonood lamang sila sa webcast. Okay lang ang webcast kung wala kang oras, kung malayo at walang pagkakataon talaga hindi ka makakapunta. Katulad yung nagpuntahan dito ng linggo ng mga taga Las Vegas, it takes them 6 hours, 5 to 6 hours bago makarating dito by land. Yun namang taga Arizona, it takes them at least 6 to 7 hours or more than. Nagbaybaylan sila at sila nga dito pa nga sila natutulog, nag-hotel sila dito. Para lang makadalo sa ating banal na gawain. Samantalang yung ibang mga kapatiran na hindi na nakakadalo, I don't know what are the reason? What are the reason? Bakit hindi sila dumadalo? Sabi nila, karaniwan wala pa pakinggan ko na hindi na lang, sa bahay na lang sila at ipapadala na lamang nila ang kanilang ikaputhandog. Ang sabi sa Biblia, dalhin mo ang iyong ikaputhandog sa kamalig. Bakit ipinadadala ng mahal na Panginoon sa iyo mismo, by hand, actual gagawin? Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon ay kayo makasama sa pagpupuri. At yun ang ating obligasyon bilang isang mananampalataya, ang makipagkaisa sa kapwa mananampalataya upang ating purihin sama-sama ang mahal na Panginoon. Doon siya nalulugod sa mga ganong pagkakataon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, napakahalaga po na tayo po ay tatalima at susunod sa mga huwag natin pipiliin yung ating mga gusto lamang sundin. Hallelujah. Basahin po natin ang susunod nating versikulo. Psalms 100 verse 2 at Psalms 37:4. Ako na lang babasa sa 37:4. Psalms 100 verse 2. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Amen. Sinabi rin po sa Psalms 37:4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magpakaligay ng nasa ng iyong puso. Napakagandang pangako. Ating papalaguran ng ating mga. Lagi tayong tatalima susunod sa maliit at malaking utos. Ang number 1 na nakakaligtaan natin na kahit hanggang sa mga oras ito ay lagi pinapangaral ng ating beloved pastor at ng mga beloved ordained preachers at lahat ng mga mamangaral at tumatayo sa pulpito na lagi kayong dadalo sa banal na gawain 3 times a week dahil yan ang iniwanan ng ating beloved parents in the Lord sa ating mga puso at isipan na huwag natin pababayaan yung pagtitipon at dito tayo patuloy na sinasakdal ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo sama-sama na nililinis sa ating mga kalikuan, kasamaan at ang nais niya tayo magmana ng buhay na kasama niya at ang nais niya ang maging katulad tayo niya. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Psalms 119, 33 and 34 says, just tell me what to do and I will do it. Lord, as long as I live, I will wholeheartedly obey. And even in the book of James 2:24 says, we please God by what we do and not only by what we believe. Sinasabi sa awit 119:33, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gagawin ko ito. Panginoon, habang nabubuhay ako, buong puso kong susundin. At sa Santiago 2:24, napapaluguran natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa o pagsunod, hindi lamang sa ating paniniwala. Basahin po natin James 2:24. Book of James chapter 2:24. Ye see then how that by works a man is just and not by faith only. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Amen. Purihin po ang panasalita natin. Muli po natin palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa magandang mensahe na dapat natin gawin bilang isang mananampalataya. Hallelujah. Praise the Lord. As children of God, we can only bring pleasure to our heavenly loving Father through obedience. Any act of obedience is also an act of worship. Remember, worship is not part of our life. It is our life. Why is obedience so pleasing to God? Because it proves we really love our dearest Jesus said, if you love me, you will obey my commandments. Bilang mga anak ng Diyos ay makapagbibigay lamang tayo ng kasiyahan at ating
sa ating mapagpalang Ama sa langit sa pamamagitan ng pagsunod. Anong susundin? Yung kanyang banal na salita. Yung kung anong yung inuutos, kinakailangan nating isabuhay. Hindi lang tayo sasabihin, naniniwala ako sa Diyos. Hindi. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang gagawin mo. Mahirap man o hindi mahirap. Ang isang gawa ng pagsunod ay isa ring gawa ng pagsamba. Tandaan na ang pagsamba hindi bahagi ng ating buhay, kundi ito ang ating buhay. Bilang anak ng Diyos, bilang tinanggap tayo sa ating maruming nakaraan, kasalanan tayo binago ng Diyos at ang nais niya ay yung buhay natin ay ang lagi natin siyang sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Tayo hindi na tagalupa. Tayo mga anak na ng Diyos na pinili. We are the chosen one na kinuha ng mahal na Panginoon sa sanlibutan. Na kaya tayo kinuha ang layunin ay tayo ay magpuri sa Kanya. Dito pa sa lupa at kapag kinuha na ng ating hiram na buhay na patuloy ka naglilingkod sa Kanya, ang Diyos din ang iyong paglilingkuran. Hallelujah! Praise the Lord! At karaniwan, natatandaan nyo na ang isang kautusan na hindi nasunod ni Eva at ni Adan, doon sa nagkasala, yung dapat sana na walang problema ng tao, walang kung ano-ano yan na nagiging problema ng sanlibutan, patayan, kagalit, o whatever. Wala niyan dapat kung hindi nagkasala si Eva at si Adan. Iisa lamang yung kautosang binigay sa kanya na siya'y nasa paraiso na. Wala siyang pangangailangan dahil ang pangangailangan is supplied by our Lord Jesus Christ. Walang araw, walang init. Wala siyang bahay. Nandun sila sa gitna ng halamanan. Subalit, yun nga, nagkasala. Nadaig sila ng kaaway ng Diyos. Nalinlang sila ni Satanas. Hallelujah. Huwag tayong palilinlang. Nakilala na natin ating mahal na Panginoon. Binigyan na tayo ng banal na Espiritu sa ating mga puso at isipan. Huwag tayo ng sala sa ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ikay gumawa ng kasalanan at hindi mo agad na pagsisihan, at ikay kinuha ng mahal na Panginoon, hindi ka yan po sinasabi sa Kasulatan. Kaya po kinakailangan maging masigasig tayo, masunurin sa mga sinasabi sa banal na kasulatan dahil hindi na tayo panlupa, tayo ay panglangit na. Bakit ba ang pagsunod ay lubhang nakakalugot sa Diyos? Dahil ito ay magpapatunay na tayo ay tunay na nagmamahal sa Kanya, sa ating makapangyarihan Diyos. Sinabi ng banal ng mahal na Panginoong Jesucristo, kung ako'y inyong iniibig, kayo ay susunod sa mga utos. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Ganito natin may papakilala sa ating mahal na Panginoon na siya ay ating iniibig kung tayo sumusunod sa Kanya. Karaniwan sa atin, hindi alam kasi nung iba, kapupunta dito sa banal na gawain, hihingi ng kung ano-ano. Diyos ko, tulungan mo po ako sa ganito. Diyos ko, ganito po, ganito po. Tayo pumunta dito para ating papurihan lamang ang ating mahal na Panginoon. Sama-sama natin. Sabi na sa 37:4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niyan ang nasaan ng iyong mga puso. Hallelujah. Even sinabi niyo sa John 15:7, kung ikay mananatili sa akin, ang aking salita ay mananatili sa iyo, higit mo lahat ng bagay at ito'y mangyayari sa iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun lamang kasimple ang pupunta ng ating mahal na Panginoon. Dapat natin talimahin. Hallelujah. Praise the Lord. Obedience to God is pleasing to Him. Many people think that prosperity and success come from having power, influential personal contact, and relentless or incessant desire to get ahead. But the strategy for giving prosperity that God taught to Joshua goes against that criteria. God said to Joshua, succeed must be, number A, must be strong and courageous because the task ahead would not be easy. Number 2, obey God's law. And number 3, constantly read and study the Bible of the law of God's word. The Bible is the law of God's word. Successful, follow God's word.
We must not succeed by the world standards, but we will be successful to God's eyes and His opinion forever. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon na tayo laging tatalima. Kung gusto natin maging matagumpay sa ating buhay dito sa ibabaw ng lupa, matagumpay bilang Kristiyano o bilang anak ng Diyos, kinakailangan pong tatalima at susunod tayo sa ating mga kautusan. Maraming tao sa sanlibutan hindi alam. At marami rin relihiyon sa buong sanlibutan, hindi rin nila natuklasan ang tamang katotohanan, ang tamang pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya po napakarami ngayong mga kalamidad, kung ano-ano mga pagsubok, dinigising ang mga tao na sana makilala nila ang Diyos at paglingkuran ng Diyos. Ang batayan lang ba natin ay ang banal na kasulatan. Kinakailangan magbasa tayo. We should read the Bible araw-araw. Give ample time, even 15 to 30 minutes a day. Try to open your Bible and read it religiously, wholeheartedly, para maunawa natin kung ano ang utos ng ating malapot may pamuhay. And one thing more, the Holy Spirit that has given unto us, ang siyang gagabay, He will guide us while we are reading the Bible. Pauunawa niya. He will let us know the meaning of what we are reading. Pauunawa sa pamamagitan ng guidance ng Holy Spirit para maunawa at maintindihan mo ang banal na salita. Maraming religious na tao na sinasabing sila ay member ng ganon, pero ang kanilang mga ginagawa ay kataliwas sa sinasabi sa banal na kasulatan. Nakakahabag ang mga ganitong tao. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon at my age, natutunan ko ang tunay na pananampalataya through the teaching and prayer of our beloved Pastor Evangelist Belisada Meda. Alam niyo po, bakit ganon? Dahil ang mahal na Panginoon, natatandaan niyo ang mahal na Panginoon, may araw siya na mag-isa na kinakausap niya ang Diyos. O bakit sa bundok, hihiwalay sa kanyang mga apostoles, at siya nakikipag-usap. Ganon din ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan tayo may oras din para sa kanya na siya lamang at ako. Siya lamang, Diyos lamang at tayo, yung nag-iisa. Walang abala, walang kapwa. Doon ka makikipag-usap sa mahal na Panginoon. Parang iyong ama, tatay, pahingin mo ako ng ganere. Tulungan mo po ako magkaganere. Ganon ang gusto ng ating magkaroon kayo ng one-on-one. At maririmdaman nyo, pati yung inyo ipapanalangin, ibibigay siya ng Diyos ang dapat mo ipanalangin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating isipan, alam niya ang nasa ating puso. At tuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ganon ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon nung nandito pa sa ibabaw ng lupa. Lagi siya nakikipag one by one ang ginagawa niya. Ganon din dapat ang ating gawin. Kailangan pagdalo, ganito nga. Ang pagdalo ay kailangan natin bilang sama. Pero kinakailangan din natin yung ating ugnayan sa mahal na Panginoon. Meron tayong oras na siya lamang at saka ikaw. Nag-iisa. Karaniwang ginagawa ay sa bathroom dahil doon ka lamang pag sa loob ka ng bahay, doon ka lamang magsasarili. Pero dapat meron tayo isang lugar sa ating bahay na ikaw lamang at ang Diyos na nandoon. At mararamdaman ninyo, pag ikay pumasok na doon sa lugar na ito nyo, makikipag-ugnayan ka, mararamdaman mo ang presence of the Lord. Dahil alam ka, makikipag-uusap. Ganun, di ba tayo sa ating mga magulang? Pagka tayo may nais laging malapit sa iyong isang bata, ay di ba napapamahal? Nagkakaroon kayo ng mutual understanding, mutual relation. Ganun din ang gusto ng tao, ng Diyos sa mga tao, na makipag-ugnayan sa Kanya. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pagsunod sa Diyos ay nakakalugod sa Kanya. Maraming tao nag-iisip na ang kasaganaan at tagumpay ay nagmumula sa pagkakaroon ng kapangyarihan, maimpluwensyang pansariling pakikipag-ugnayan, at walang humpay, o walang hupa, o walang humpay, o walang tigil, o tuloy-tuloy na pagnanais na mauna o manguna. Yun ang karaniwang ginawa ng tao. Sari-saring ginagawa para sa tanghaling sikat, na lahat ng kayamanan ay makuha niya. Pero kung ikay walang Diyos, nasa iyo lahat ng kayamanan. Wala kang Diyos, saan ka pupunta? Pag namatay ka? Ilan taong ka dito sa ibabaw ng lupa? The most is 100 years. Pero sa mga panahong ito, ay baka hindi ka mabuti 100 taon. Ay saan ka pupunta? Pag namatay ka, pag wala kang Diyos sa puso, hindi mo siya pinaglingkod habang ginasa sa ibabaw ng lupa. Hindi mo makikita ang Diyos. Ang langit, ang eternity,
ay dahil wala kang pupuntahan mo. Pag hindi langit, ay lupa. Walang in-between, walang purgatorio. Ang purgatorio ay dito sa lupa dahil dito tayo nililinis ng ating mahal na Panginoon. Pag tayo namatay na, kung ikaw ay naglingkod sa ating mahal na Panginoon, ipinamuhay mo ang kanyang banal na salita, pag kinuha ang ating hiram na buhay, sa langit tayo pupunta, kasama natin ating mahal na Panginoon. Pero kung wala, hindi mo ginawa, yung sinasabi dito sa banal na kasulatan, ay tsak na sa impyerno ang punta mo. At ang isa pa, kahit tayo mananampalataya, patuloy tayo nagkakasala, nakakahingi tayo ng tawad. Okay, nakahingi ng tawad. Magkakasala uli, yung kasalanan yun, gagawin mo po ulit. Paulit-ulit, ganun, ganun. Paano kung yung kasalanan mong ginawa, hindi mo agad naihingi ng tawad at biglang kinuha ng mga Panginoon ang takda mong buhay? Ay wala ka sa Kanya. At isa pa, pag ikaw ganun, kakasala lagi, di nakahingi ka ng tawad, ay alam ng Diyos sa gagawin mo ulit, ay kukunin ka na, para ka na magkasala. Alam niyo ba yun? Kaya maraming mga kapatid na naglilingkod, pero nakita naglilingkod, bakit ito'y namatay agad? Oh. Marami namang kapatid na naging kapatid, nag-backslide, ayaw nang dumalaw, balik ulit sa dati kong gulang, na-aksidente, patay. Pero yung magulang, ay din nila ang hingi ng prayer sa ating beloved pastor, nabuhay uli. At ang sabi, nakarating ako sa impyerno, nakarating ako ganun pala doon, ay sabi ng mahal na Panginoon ni bumalik ka sa lupa at ipatuto mo nangyari siya. Babagoy. At yung pag nagpatuto, binabago na siya nating mahal. Alam niya, nakita na niya ang kalangitan. Nakita niya impyerno. Kaya magbabago na yon. Ganyan ang ginagawa. Ayaw ng ating mahal na Panginoon tayo mawawala yung kanya sa kanya. Kaya ang alam na iba, once you're saved. No. Kapag ikaw ay nakilala mo mahal na Panginoon, yes, binigyan ka ng kaligtasan. Pero kinakailangan mamuhay ka spiritual. Hindi mamumuhay sa laman. Yun ang kinakailangan natin gawin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya na po napakahalaga ang pagtalima at pagsunod at pagkukuhan sa ating mga buhay, pag-aalay ng ating sarili sa ating sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpupuri at pananalangin sa Kanya. Hallelujah. Praise. Ngunit ang diskarte o mahusay na paraan sa pagtamo ng kauluran na itinuro ng Diyos kay Joshua ay kailangan maging malakas at matapang dahil hindi magiging madali ang gawaing gagawin. Mahirap. Kasi dadaan ka sa marami mga pagsubok. Yung ugali mo, babaguhin yun. Ay, meron ang ugali mo gano'n. Babaguhin nyo pag naglilingkod siya, pag patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa, sundin ang batas ng Diyos. At ang pantatlo, patuloy na basahin at pag-aralan ng aklat ng batas, ang salita ng Diyos. Bakit patuloy natin babasahin? Dahil marami tayong hindi alam. Basahin po natin ang Diyos sa 1:7-9. Joshua chapter 1, verse 7-9. Only be thou strong and be courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand, or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang iyong sayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man umaroon. Amen. Ang aklat na ito ay ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupay-pay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Muli po natin palakpakan ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda mga bersikulo na magpapalakas po ng ating paniniwala, pananampalataya upang ating tuloy na paglingkuran ng ating mga pamuhay ang kanyang upang maging matagumpay, sundin ang mga salita ng Diyos.
Maring hindi tayo magtagumpay ayon sa pamantayan ng mundo, ngunit tayo magiging matagumpay sa mata ng Diyos. At ang kanyang mahusay na pamamaraan o pagpapalagay ay mananatili o tumatagal magpakailanman. Hallelujah, praise the Lord. Ganyang kabuti ang ating mahal na Panginoon. Naalala ko tuloy, mga 3 minutes lang ito, naalala ko tuloy nung utusan si Moises at saka si Aaron na pumunta kay Pero na sabihin na ang mga mananalangin sila sa ilang. Pero actually, yun ang mag-i-start ng kaligtasan. Subalit ano nangyari, nung malaman ganun ang alis sila, pinahirapan ng mga Israelita. Yung salip na yung hay, yung mga dayami, ayun na ginagawang mga bloke, mga ginagawang construction. Yun ang kanilang ginagawa. Pero alam mo ang ginawa, yung mga naggagawa ng gano'n, yun ang pinangunguhupan ng hay, ng mga dayami. Di lumaki ang hirap, tapos pinatagal ang trabaho. Madali sabi, sari-saring kahirapan ang ibinigay sa mga Israelita. So, balit, nakita ng Diyos, pero kaya nga, nagkaroon ng 10, yung pagsubok, ang ang epidemya, ang Egypto ng mga panahon yon. Madali sabi, na pinayagan na sila. Nung sila ay napapunta na sa lupang pangako, na kung tutusin, baka mga 1 week or 2 weeks lang nandun na. Pero hindi sila pinadaan doon sa maiksing daan, doon sa pinadaan sa malayo, dahil ang dadaan nila sa maiksing daan ay mga Pilistino na maaring matakot kapag gigirahin sila. Ibinigay sa kanila ang mga provision nila sa araw-araw. Pag gabi, mayroong pillar of fire. Pag-araw, may balambo ng ulap. Sa ibabaw, parang silang mainitan kasi disyerto ang kanilang dadaanan. At ang pagkain supplied, yung mana, tubig, binigyan sa kanila. Doon nagkasala si Moses, nang sabi ng mga Panginoon, sabihin mo sa batong iyan na bumukal ang tubig at doon kayo kukuha ng tubig. Eh, ang ginawa ni Moses, talibasa yung mga Israelita reklamo, hinataw yung bato. Sa halip na sabihin, lumabas din ang tubig. Doon nagkasala si Moses. Kasi Moses, hindi ka nakatawid sa lupang pangako. Pinamang sa kanya ang lupang pangako ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi tumalima, hindi sumunod sa lahat ng kahirapan. Marami ng kahirapan din sa disyerto, mga Israelita. Lahat ng hindi nakasunod ay hindi nakatawid sa lupang pangako. At yung gumawa pa ng gintong baka at siya nilang sinasamba, lahat yun namatay. 20 years sila sa disyerto, pero ang nakatawid lamang sa disyerto ay yung mga ipinanganak na rin sa disyerto, yung ipinanganak na 20 years and below. Yung 20 years and above, hindi nakatawid yun. Sa disyerto sila namatay. At yung mahigit na 1 milyong Israelita na naglakad na umalis sa Ehipto, dadalwa lang ang nakapasok sa lupang pangako. Si Caleb at si Joshua, dahil hindi nawalan sila ng pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ganon ang ating dapat gawin. Kung nahihirapan man tayo, naglilingkod naman ako sa ating mahal na Panginoon. Hindi man ako taga rito. Pero sasabihin ko, provided ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nagkakaproblema, may kaunti tayong medyo kaunting palo. Ito ang gawin mo. Kakaramdam ka, may kasalanan kang nagawa. Ginigising lamang tayo ng ating mahal na Panginoon. Ganyan tayo kaibig ng ating, katulad din tayo ng ating mga magulang. Pagka tayo nagkamali, nagkasala, papaluin ka. Para huwag mo na uling gawin. Ay yung iba, pagka maraming kapapalo, inatigas ang ulo. Kaya huwag mo magpapaluin. Pakikita mo rin na mahal mo siya. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga. Katulad ni Prince. Dati hindi nalapit sa akin, pero palibasa ay lagi kong nabibigyan ng candy o ano. Tapos ngayon yan, may pagmano pa sa akin at may paghalik pa sa akin. Dati hindi nagawa sa akin ng ganon. Ganon din tayo. Para mapalapit tayo sa ating kapwa, ay di maging kagalugod-lugod ka sa kanya. At tayo magiging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal kapag tayo tatalima at susunod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin po natin yung ating katapusang versikulo, Acts 20 verse 32. From the book of Acts chapter 20 verse 32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace,
which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Amen. Sa Tagalog po, at ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang ibiyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinagpapaging banal. Amen. Puri po ang banal na salita ng ating mana. Yung pala, may mana pa pala ibibigay sa atin ng ating mana. Anong mana? Yung wala kang problema. Kasama mo siya. O wala kang, hindi ka iiyak. Hindi ka magugutom dahil kasama mo ang Panginoon. Basta madalit sabi ay spiritual na pagpapala ay pagkakalob sa atin. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, ibinibigay kita sa Diyos at sa sanlibutan ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa iyo at makapagbibigay sa iyo ng mana sa lahat ng mga binanal. Tayo ang mga binabanal ng ating mahal na Panginoon, kaya huwag natin nga hayaang masira yung layunin ng ating mahal sa pagpapakabanal sa atin sa pamamagitan ng hindi pagtalima o pagsunod sa ating mga utos. Kapag ikay tinawag ng mahal na Panginoon at may pinagawa sa iyo, huwag ang hindi ka tatalima o hindi ka susunod. Pinagpala ka kapag ikay tinawag ng ating mahal na Panginoon. Katulad natin mga ginagamit, mga choirs, kami mga preachers, kinakailangan sumalima at sumunod sa utos ng atin ng Diyos. Hindi po pwede yung gusto mo masusunod. Kinakailangan lahat tayo mayroong standard na ibinigay ang ating mahal na pastor. Ang bawat mananampalataya may kanya-kanyang standard na dapat natin gawin. Dapat tatalimaan natin yon. Huwag ang hindi natin susundin. Yun naman ay ibinigay ng ating beloved parents in the Lord na siya natin magiging gabay at patnubay na ayon din sa banal na kasulatan. Naalala ko ang sabi ng beloved assistant pastor, ay hindi na balik kung isang kakanta sa akin. Basta sumusunod. Madami nga nakanta sa akin, hindi naman sumusunod. Mas gusto ko yung isa lamang na sumusunod. Ganon ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan tayo susunod. Pag tinawag ka sa isang bagay, pangatawanan mo. Dahil ang tumawag sa iyo ay may-ari ng langit at lupa at sigurado hindi ka pababayaan. Spiritual, physical, lahat ng bagay, isusupply sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal pang Panginoon. Meron tayong mana na dumating sa atin kung babasahin natin ang salita ng Diyos at susundin natin ang sinasabi dito. Kailangan nating mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang isang mana ay kung ano ang makukuha natin para sa pagiging bahagi ng isang pamilya. Tayo ay pamilya ng Diyos na nararapat sa atin. Kapag tayo ay naging tagasunod ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang tayo naniniwala o nananampalataya, tayo ay pag-aari na ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kasama sa kapasiyang iyon ang mga karapatan o pribilehiyo ng pamilya. Meron tayong espiritual na pangkaluluwa na mana. Tayo pamilya ng Diyos, kung ano ang nais ng ating mga, kung ano ang provision, ano ang bibigay, makukuha natin lahat yun kapag tayo ay tagapagmana ng kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito ay nandito, talagang ginagawa natin ang paraan na tayo maging kaluguran sa ating mahal na Panginoon para tayo bigyan niya ng mana. May crown of glory, crown of righteousness, crown of, ano pa yung isa yung hindi, therefore, next time, pag-usapan natin tungkol dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at sana po, muli po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa kanyang banal